pagbasa, no? Lalo na yung ating pinagnilayat na rinig na ebanghelyo ay maiksi, ngunit napakalalim at maigi, mainam na maunawaan natin yung kalagayan, no? Yung konteksto bago tayo pumasok doon sa laman. So, may dalawang bagay, yung context, alam po natin yan, yung kinalalagyan, context na maunawaan natin, tapos tingnan natin ano yung content, yung nilalaman. Kapag mas maunawaan natin yung content, yung nilalaman, yung ating binasa at narinig, kapag alam natin yung context, yung kinalalagyan. No? So, yung binasa natin at narinig nating ebanghelyo sa gabing ito ay para sa linggo, at sa linggo po, ayun yung unang linggo ng Kwaresma. No? So it's the first Sunday of Lent. Yun na po, may ibang konteksto na dahil ngayon nasa karaniwang panahon pa tayo, no? Kung napapansin niyo, nagsisimba tayo, kulay green ang ginagamit ng mga pare at iba't ibang mga bagay sa liturgy, sa liturhiko, no? At sa makalawa, sa Wednesday, magsisimula na po yung Ash Wednesday Lent season, no? Nagsimula nanggaling po yung salitang Lent sa Lengthen, no? Ano po 'yun lumang salita ng mga Ingles, at ang ibig sabihin daw po 'yun lengthen, ibig sabihin mahaba, no? Lengthen. Mahaba na raw ang araw kaysa sa gabi, no? Kaya doon daw po nagsimula yung salitang Lent. Sa salita naman natin, tawag naman po natin diyan ay Kwaresma. Kwaresma, 40. Apat na pong araw po kasi ito na paghahandaan natin, no? Hindi masyado sa labas, mayroon din mga paghahanda sa labas, hindi tulad ng Pasko, no? Pero mas higit yung paghahanda natin sa ating kalooban. No? 40 days that we prepare ourselves to by cleansing our hearts, nililinis po natin, aayusin po natin yung ating kalooban, babaguhin, papapanibaguhin, no? Renewal, yung ating ugnayan sa Panginoon, no? Yung bukal sana, the spring, no? The spring ng ating spiritual na buhay, yung bukal ng ating spiritual na buhay, paigtingin natin, palalimin natin. Bakit? Sapagkat napakalalim yung ating gaganapin na pagdiriwang. Ito po yung buod ng pananampalataya natin, no? Yung pinaghahandaan natin kung kailan si Jesus nagtagumpay sa kasalanan, sa kamatayan, sa pamamagitan ng pagmamahal, love, no? I think it's not ironical, hindi po isang kasalungatan na sa February 14 ay simula ng Lent, no? Yung Ash Wednesday. Dahil ang Lent is all about love, really. And the real sense of love, yung tunay na kahulugan ng pagmamahal, no? Ay yung ating narinig na ebanghelyo kung saan yung huling mga kataga, no, na nagpapaliwanag patungkol sa ginawa ni Jesus, no? Sabi dito, sabi ni Jesus, no, na nagtungo sa Galilea, nangaral na siya ng mabuting balita mula sa Panginoong Diyos. Ano ang sabi niya? Dumating na ang takdang panahon. Ibig sabihin, ngayon na, no? Malapit na ang paghahari ng Diyos, no? At pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Maniwala kayo sa mabuting balitang ito, no? So ito po yung buod na sinasabi ng mensahe na paghahanda ng Panginoon. At gusto kong bigyan natin ito ng tatlong mahalagang pagpapaalala sa atin kung paano natin paghahandaan itong binabanggit ni Jesus, no? Na pagtanggap sa mabuting balita. Paano natin hahanda natin ang sarili natin, no, sa ating Panginoon, sa napakalalim at napakadakilang pagmamahal na pinakita niya, pag-aalay ng kanyang sarili. Paano natin ito papahandaan? So sa konteksto po ng Lent, makikita natin, at gusto kong bigyan ng tatlong mahalagang salita lang. One, patungkol sa Kwaresmang ito na paghahanda, lalo na sa mabuting balita ng kaligtasan, no? Una ay yung pagbibigay. At ang alam natin, ang pagbibigay, ang English po dito
ay giving. Giving. Ikalawa ay yung pagpapatawad, forgiving. Ayan. At yung ikatlo, pasasalamat. No? So, thanksgiving. No? So, giving, forgiving, and thanksgiving. Ito yung pamamaraan, yung paghahanda ng ating pagsisisi, pagtanggap sa dakilang pagmamahal ng Panginoon kung saan ipinakita niya ang pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. No? Simulan natin ng mabilis o maiksi itong patungkol sa giving. No? Now, giving. Nung panahon ng mga Hudyo, bago pa si Jesus, yung pagsasakripisyo, pagbibigay, no, ay kasama sa kanilang buhay o sa kanilang kinaugalian. No? Pagbibigay ng abuloy, almsgiving, no? Oo, minsan yung pagbibigay ng mga material na bagay, medyo mas madali na ganapin iyan, no? Bigay tayo ng konti, ayan, nagagawa natin yan, no? Pero ang inihiling din dito sa atin, lalo na sa panahon ng Kwaresma, na paghahanda ng sarili at yung pag-aalay, pagbibigay, pagbabahagi, ay mas higit pa dito, no? Sapagkat ang hinihiling sa atin dito ay ang pagbibigay ng hindi umaasa ng pagbabalik, no? Yung bang giving without counting the cost, no? Sinasabi na hindi natin sinusuma yung mga bagay na ibinahagi natin, no? Hindi tayo nagbibilang kung gaano katagal natin binigyan ng pagkakataon o kung paano natin binigyan ng tuon. Hindi natin binibilang yung oras, minuto, yung pagod na inaalay natin o maasa tayo na tutumbasan yung ating ibinahagi, no? Yung pagmamahal kasi ganoon, di ba? Yung effort at yung love na ginawa natin, hindi natin inaasahan. Ang masaya tayo, makapagbigay lalo na, no, sa taong minamahal natin. No? Hindi natin inaasahang babawiin natin yan. Oh, dapat ibalik mo sa akin, suklian mo ko. No? That is not sincere sharing kapag inaasahan natin na mayroong bumalik sa atin. Real, yung tunay and authentic giving, expect nothing in return. Hindi natin inaasahang maibabalik sa atin. At alam natin yan, ang Diyos ang siyang magbibigay ng pagpapala sa atin. At minsan hindi niya ibinabalik doon sa atin ayon sa inaasahan natin. Mas malawak, mas malaki, mas marami, mas malalim ang kanyang pagbibigay, hindi lamang doon sa inaasahan natin. So, ito yung giving, no? Bukal sa pusong ibinabahagi, hindi nagbibilang, hindi sinusuma, at hindi umaasa na tutumbasan ang ating ipinagkaloob sa panahon ng Kwaresma, no? Ikalawa, yung forgiving, no? Forgiving. Bukod sa ang panahon ng Kwaresma ay pagbibigay or giving, no? Ito rin ay panahon ng pagpapatawad. Lent, ang pagdating ng kaligtasan ng Diyos na sinasabi ni Jesus, ang ating paraan na pagtanggap at paghahanda ng sarili, kaakibat po dito yung paghingi ng tawad at pagpapatawad. No? So, ang sinasabi sa atin, mahalaga itong pagpapatawad sa ating kapwa. No? Ang taong nagbamagandang loob sa kapwa, narinig natin yan at alam natin mula sa Ebanghelyo at sa Biblia, sa banal na kautusan, kasulatan, ang tao na nagpapatawad ay nililingap ng Panginoon. A person who prays sincerely and who offers forgiveness is blessed by God. Nagkakaroon tayo ng karanasan ng kapatawaran ng Panginoon sa atin kapag tayo ay nakapagpapatawad. Ibig sabihin,
naramdaman muna natin iyon. Sabi nga nila, di ba, you cannot give anything that you do not have. You can only give something that you have. Yung meron ka. Kung wala ka nun, hindi mo may bibigay na. At yung kapatawaran, kapag ikaw ay nakapagpatawad, tayo ay nakapagpatawad, ay sapagkat tayo ay nakadama ng kapatawaran. At lahat tayo nagkulang, lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala. At lahat din tayo ay nakadama ng kapatawaran. So ito yung panahon ng taon, ito Kwaresma, kung saan umaapaw ang biyaya ng Diyos sa kapatawaran sa atin. Damang-dama natin ito. Ang puso natin, no? It's a forgiving heart that God has created for each one of us. Dahil naramdaman natin na ang Diyos mabagal, matagal bago magalit. Punong-puno ng biyaya, slow to anger, full of graciousness, punong-puno ng biyaya, rich in kindness, no? Mayaman ang Panginoon sa pag-unawa at pagtanggap sa atin. Ito yung ating karanasan. Kaya ito rin ang inihingi sa atin sa paghahanda ng ating sarili para sa pagtanggap sa kaligtasan na pinapangaral ni Jesus, ang mabuting balita. Dito natin mapaghahandaan ang pagpapatawad. Ang taong nakapagpatawad ay taong malaya dito. Hindi ito, it is not a sign of weakness. Alam po natin yan. Hindi ito dahil pagpapakita ng kahinaan. Kabaliktaran pa nga. It is a sign of strength. No? Sapagkat yung strength na yan at yung lakas na yan ay nagmumula sa Panginoon. Yung ating aasahan lang yung ating kakayahan bilang tao, malamang, no, sa ating mga pinagdadaanang sakit o hamon, no, eh baka hindi natin kayang patawarin yung humihingi ng tawad. Ngunit muli ito ay nagmumula sa Diyos, no, yung compassionate, merciful God who forgives us. Yun, lumalabas ito sa pamamagitan ng ating pagpapakita at pagiging tapat sa panahon ng Kwaresma. And lastly, yung gusto nating bigyan ng mahalagang pagpapahalaga ay itong thanksgiving. Sabi nila, ang taong marunong magpasalamat ay taong masaya. Masayahin. Dahil yung thanksgiving, ano yan eh, pagdiriwang yan. No? It's a celebration. Parang piyesta. Pinagpipiestahan kapag ikay di ba, totoo naman, sa bahay, papakain tayo kapag masaya tayo dahil nagpapasalamat tayo o kaya nagdiriwang tayo. Napakaganda po yung binigay ni Pope Francis na isang pagninilay tungkol dito sa pagdiriwang, no, ng pasasalamat sa Panginoon. Alam po natin yung Kwaresma, mayroong pag-aayuno o fasting, di ba? O nag-aayuno tayo, umiiwas tayo sa mga bagay o minsan pagkain, ganyan o ginagawa natin. Pero ang binigyan ni Pope Francis ng pagpapahalaga po yung pagdiriwang, yung Thanksgiving na yan, yung kapistahan na yan. At sabi niya, unawain natin sana ang Kwaresma sa pamamagitan ng pagdiriwang, no? Itong feasting o Thanksgiving. Sabi niya, kung tayo ay medyo mapaghusga sa ating kapwa, sa ating kaklase, sa ating kaibigan o sa ating mga kasama, siguro panahon ng Kwaresma para mas bigyan natin ng kapistahan, pagpiestahan natin yung presensya ng Panginoon sa tao na nakapaligid sa atin. Yun ang ating bigyan ng pansin, yun ang ating pagpiestahan at magpasalamat sa Diyos dahil ang Panginoon ay nararayan sa Kanya, sa mga taong nakapalibot sa atin. The presence of Christ is in them. Let us be thankful and let us feast on Christ's presence in them. No? Kung ako ay isang taong mas medyo palaging nagrereklamo, nag-aangal, no? Maangal ako masyado, siguro magandang hindi ito ang bigyan ko ng pansin, kung hindi pagpiestahanan ko, pagpasalamatan ko, no? Yung mga bagay na mabubuti sa aking buhay. No? Iwasan ko muna yung mga bagay na yan na hindi makakabuti.
Tingnan ko yung mga bagay na pagpapala ng Diyos. At yan ang aking pagpistahanan, yan ang aking pasalamatan. Kung ako'y magagalitin, no, laging naiinis, laging nagalit, pagpistahanan ko at pasalamatan yung pagiging pasensyoso. No? Piliin ko na pagdiwang yung pagiging pasensyoso sa buhay ko, sabi ng Santo Papa natin. Kung napaka-bitter ko naman sa buhay, no? At puro bitterness, kapaitan, ang nakikita ko, no? Siguro sa panahon ng Kwaresma, bigyan ko yung pansin, bigyan ko ng kapistahan, pagdiriwang, yun pagiging positive, no? Sa aking buhay, sa aking disposisyon. Yung kapatawaran, yun ang bigyan ko ng pansin tuon at pagdiriwang. Pagpistahanan yung kapatawaran, no? At hindi yung kapaitan. At kung naman minsan nangyayari po sa ating buhay ito, tayo nagiging medyo marites, no? Siguro magandang medyo prumreno muna tayo sa mga pag-uusap na yan, no? At bigyan natin ng kapistahan, pagpiestahanan natin yung katahimikan. Katahimikan ng panalangin sa Diyos. Bumalik tayo sa pinagmulan ng ating buhay. Now, let's go back to the source of our life. No? Kaya pag Ash Wednesday, sinasabi sa atin, no, from dust we came and to dust we shall return. Bumabalik tayo sa ating pinagmulan, sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Ito po yung ating pagpipistahanan, no, ang Diyos na narayaan sa atin. Kaya ang mabuting balita na pinapangaral ni Jesus, no, sa unang linggo ng Kwaresma ay patungkol sa paghahanda ng ating sarili sa pagtanggap sa napakagandang handog sa atin, kaligtasan na nagmumula sa tunay dalisay ng pagmamahal niya sa atin, pag-aalay ng kanyang sarili, at ang paghahandang ito magagawa natin sa pamamagitan ng giving, forgiving, and thanksgiving. Hanggang dito na lang po muna. Salamat po.